Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Pahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, taas natin ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat nagmanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit, subaybayan, upang makita namin ang dapat gampanan, at para rito ay magkaroon kami ng kakayahan sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa Kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya'y pinapaging ganap na Diyos na lumikha at mangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami
sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang gawain niyang lahat. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nagilala sa lahat kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong ebanghelyo ay nagpapahayag ng tinatawag na misyon ng ating Panginoong Kristo. Mayroon pong tatlong bahagi ang mabuting balita na pinapahayag ng ating Panginoon. Una, ang pagpapahayag at ang pangangaral ng mabuting balita. Ikalawa, ang naisin ng Diyos na pagalingin ang mga may karamdaman. At ikatlo, ang palayasin ang masamang spirito. Mga kapatid, dito po umiikot ang tinatawag na pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. At makita po natin ang kapangyarihan ni Jesus. Ang tanong po natin, bakit kaya yung mga eskriba, ang sabi po sa kanila, halos walang kapangyarihan? Ano po ba ang ginagawa nila? Alam niyo po mga kapatid, itong mga eskriba, kapag nagpahayag po sila, nagpapaliwanag po sila ayon doon sa kanilang kaalaman. Nagpapahayag po sila at sinasabi nila ayon kay Rabbi, ito ang sinasabi. Pero sa pagkakataon pong ito, kakaiba si Jesus. Makita po natin na sa kanyang sarili nagmumula ang kapangyarihan. Hindi niya kinakailangang i-quote ang isang tao para lamang patotohanan kung ano ang kahulugan ng kanyang sinasabi. Bagkus, malinaw po kay Jesus na ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa Diyos at sa Kanya. Sa bahagi po ng ating ebanghelyo, pinalayas ang masamang spirito. Aba, yung po palang mga espiritu, masasamang spiritu, kilala nila ang Diyos. Kilala nila si Jesus. Kaya naman, ang sabi po ng masamang spiritu, kilala ka namin, naparito ka ba para puksain kami? Mga kapatid, kapag nilagay po natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi po ibig sabihin na alam mo na kung sino ang Diyos, alam mo na siya ang poong Jesus Nazareno, it follows na ikaw po ay nananampalataya. Ikaw po ay pinananahanan ng Diyos. Kung ganon, ano po yung batayan para sabihin po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin? Ang kahulugan ay ito. Tatanungin natin ang ating sarili, nagpapailalim ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos o nangingibabaw pa rin ang ating sariling naisin? Inaalaw po ba natin na ang Diyos ang siyang manguna sa buhay natin o pinapangunahan pa rin natin ang Diyos? Kung ganon mga kapatid, ito po yung panahon kung saan pwede po nating i-check ang ating pananampalataya. Oo nga, deboto ko ng poong Jesus Nazareno. Nananampalataya ako. Pero tulad ba ni Jesus Nazareno, ikaw ba ay handang magpasan ng iyong krus? Ikaw ba ay nakahandang sumunod sa kalooban ng Ama? Ikaw ba ay kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos? Sa araw pong ito, pinapaalalahanan po tayong magpasa ilalim sa kapangyarihan ng Diyos, nang sa gayon, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mamutawi sa ating buhay at hindi ang ating personal na naisin at ang ating kapangyarihan. Mga kapatid, madali pong sabihin na tayo ay deboto ng poong Jesus Nazareno. Ngunit paano po natin ipapahayag ang ating pananampalataya at pagmamahal sa poong Jesus Nazareno? Makikita po ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya naman sa araw pong ito, malinaw na sinasabi po sa atin na si Jesus ang siyang may kapangyarihan. Kung kaya naman kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos, nang sa gayon, siya mismo ang mabuhay sa atin at hindi ang ating mga naisin. Paano natin po magagawa ang bagay na ito? Una, kailangan po nating pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng madalas
na pananalangin, pakikipag-ugnayan sa Diyos, nang mas maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin at magkaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoon. Kaya naman kapag ito po ang nangyari, hindi na nagiging malayo kung sino si Jesus sa atin, kundi mismo ang pamamaraan ng kanyang pamumuhay ang siyang babago sa atin. Madali pong sabihin ang nananampalataya, ngunit mahirap gawin ito sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano po yung kapangyarihan ni Jesus at saan nanggaling? Sa kanyang salita. Sa kanyang salita, pinalayas niya ang masamang spiritu para po sa atin. Anong magagawa natin? Tayo'y tao at walang kapangyarihan. Saan tayo huhugot ng kapangyarihan nang sa gayon ang masamang spiritu sa ating buhay, sa ating sahanan, ay mapaalis natin? Ito po ay magaganap lamang kung lagi po tayong nakikipag-ugnayan at nagbabasa ng banal na kasulatan. Gusto nating makilala ang Diyos, gusto nating mapalapit sa Kanya, gusto nating kausapin Siya at kausapin tayo. Sa papaanong paraan? Hindi lamang po sa pag-iisip, bagkus kailangan natin buksan ang banal na kasulatan dahil narito ang kanyang kapangyarihan. Narito ipapakilala niya kung sino tayo. Tanong, nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Binubuksan po ba natin ang banal na kasulatan? Kung hindi pa, ngayong nagsisimula po lamang ang taong 2025, hayaan po nating maging bahagi ng ating New Year's resolution. From now on, magmula ngayon, sa araw na ito, babasahin ko ang Biblia. Kahit isang talata, isang kabanata, ito po'y magbabago sa atin. Bakit? Kasi alam mo na ngayon kung saan nagmumula ang kapangyarihan. Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. O baka naman, mas madalas pang scroll nyo ang inyong cellphone kesa sa banal na kasulatan. Para sa atin, sa araw na ito, hayaan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang siyang mabuhay sa atin nang walang masamang spiritu ang manahan sa buhay natin. Poong Jesus Nazareno, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala at pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang ating tutugon, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kaniyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay, pananalangin, upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit naway
maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pagkatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalulugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapati ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa mamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang lubang tayo'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo. Tanang mga kaparian, mga relyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, San Juan Bautista, maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagdadabad ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan. Kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan. Kapayapaan sa ating tahanan. Kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Akong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol kung sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, nauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa.
Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information guard katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-8195-959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wimisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagalob mong ikaw ay aming paglingkuran sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa magitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Magamtanawa nila ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga imahen at dasalan, sampunang kanilang mga panalangin, upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at mapagmahal at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba pangalan. Sa